Ang Magnolia Chicken Templados ay ibang approach na ang gagawin ngayong season. Ibig niya sabihin, kahit all Filipino ang magiging unang conference ay pinaghahandaan na nila yung mga susunod pa na season ng mga conferences. Kaya nga hindi na ako magtataka kung kukunin ng Magnolia itong si KJ McDaniels bilang bago nilang import sa darating na Governor's Cup. Kahit sabihin pa nung iba na sobrang tagal pa nung susunod na Governor's Cup, ang gusto kasing gawin ng Magnolia yung ginagawa nitong TNT at Ginebra, na ngayon pa lamang meron na silang import para dun sa dalawang conferences, dun sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. Ang Ginebra merong of course si Brownlee at ang TNT si Ronde Hollis Jefferson. At dahil nga maagang kumukuha ng import ang TNT at Ginebra, halos palagi sila ang naghaharap sa finals. Kaya dito natin makikita talaga yung advantage ng pagkuha ng import ng maaga. Kaya ngayon pa lang hindi na ako magtataka kung susubukan nitong Magnolia Chicken Templados na kunin na itong si KJ McDaniels bilang bago nilang import sa darating na bagong season. Kaya nga dito talaga natin masasabi na yan isang good move para dito sa Magnolia. Lalo na at alam natin kung ano ang kayang gawin itong si KJ McDaniels. Para dito, nung naglalaro yan dito sa PBA, nakita naman natin kung gaano to kahusay. Kaya hindi na ako magugulat kung talagang yan ay kunin nitong Magnolia Chicken Templados. Pwede ito na maging small forward, pwede rin ito na maging isang sabihin nating power forward. Kaya magiging maganda ang sitwasyon para dito sa Magnolia kung sakasakali. Kaya nga sa tingin ko, itong si KJ McDaniels magiging magandang fit yan para dito sa Magnolia Chicken Templados, lalo na kung makuha nila. Dahil syempre gusto siguraduhin ng Magnolia na hindi talaga sila yung mamumroblema pagdating dito sa pagpili ng import. At ang isa pa nating masasabing gumagawa ng preparasyon ng maaga ay itong PBA mismo. Mukhang ang balak daw gawin ng PBA ay dadamihan na nila yung mga field foreigners na naglalaro dito at baka tanggalin na yung limit. Magiging mas maganda to para dito sa PBA para masiguro na hindi na magiging problema yung mga field foreigners na napapasok dito. Alam naman natin, medyo sabihin natin hindi nagkakasundo ang marami doon sa rule na yan. Sabi nga nung iba, dapat tanggalin na talaga yung limit na yan. Kaya nga mukhang ang balano ng PBA talaga babaguhin na yung patakaran nila pagdating dito sa mga field foreigner para masigurado na magiging mas bagay ito para sa kanilang roster. Alam naman natin na itong PBA gagawa talaga ng hakbang yan para mabago itong sitwasyon dito sa mga field foreigner nila. Alam natin din na susubukan ng PBA na i-address yung kanyang sitwasyon at hindi na ako magugulat kung ang magiging plano nila ay tanggalin na mismo yung 7 field foreigner limit sa bawat team. Sabi nga nung iba, parang PBA na lang yata ang professional league na meron pang ganyang patakaran. Kaya dapat na talaga ito napalitan ng liga. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na ganyan talaga ang maging sitwasyon. At syempre kung ikaw naman ang PBA, parang napapanahon na talaga na dapat ay yan ay yung gawin para masiguro na magiging okay naman yung takbo ng liga. At syempre, alam naman natin magiging mas exciting ang PBA kapag wala nang ini-impose ng mga ganyang restrictions doon sa mga teams at makakapili na sila ng mga players talaga na sa tingin nila magiging magandang addition para doon sa kanilang roster. Kaya ito nga abangan ng marami kung talagang gagawin ng PBA. At sa totoo lang mukhang nararapat na talaga at napapanahon na ito talaga ang kanilang planuhin para masiguro na maayos na ang sitwasyon ng liga. Thank you.